Good morning mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa San Jose, Cebu City mga kababayan. So kung may mga bagay-bagay na natin tatalakayin, so kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, pa-subscribe lang ng pa-like and share sa ating video para naman madagdagan ng ating mga subscriber mga kababayan. Ito ang talakayin natin mga kababayan. So 11:12 ngayon. So bukas malaki ang mga programa ng INC, malaking pagtitipo ng INC sa iba't ibang sulok ng ating Pilipinas. Dito natin ipakikita ang suporta natin sa INC. Kinakabahan na ang Marcos administration ngayon mga kababayan dahil sa ginagawa nilang kalukuhan mga kababayan. Tingnan mo mga kababayan, maraming budget ang nakaltasan. Education, PhilHealth, tapos ang pinakamalaking budget na inilagay ang AKAP, ang AIX, ang ayuda. Yun ba ay tama para sa atin mga mamamayan? Tumataas ang kahirapan, antas ng kahirapan sa ating bansa. Pero sa ngayon pa man, anong sabi nila? Gawin nila ang nararapat para gawing 29 ang kilo ng bigas. Isa na pa itong prank mga kababayan. Isa na ba itong prank pa din? Sa totoo lang mga kababayan, titingnan mo ang palaging pagtaas ng bilihin, pagtaas ng gasolina, pagtaas ng anumang mga bagay, oil, palaging tumataas. Walang solusyon ang administrasyon na ito. Ang solusyon lang nila ngayon ang ayuda. Titingnan mo, maraming mga kababayan natin nahikaos sa kahirapan. Tingnan mo si Romualdez. Tingnan mo si Romualdez. Ang kanyang kalaban sa Samar, sa Tacloban, wala sa lista sa Kumilik. Bakit nangyari ito? Siya naman ay qualified tumakbo bilang congressman. Dahil ba na para sabihin walang kalaban si Romualdez doon sa kanyang lugar? Ito ay sadya itong ginagawa ng Kumilik. Ito malaking itong sampal sa Kumilik. Nagpo-file ang isang tao ng certification of candidacy bilang representative sa kanyang distrito, tapos wala siya sa lista. Bakit nangyari ito? Ibig sabihin may mga taong nandyan sa loob na ninanakaw ang file ni Bacali. Di ba? Ninakaw ang file ni Bacali. Bakit ninakaw? Para walang ma-print, walang ma-file. So walang kalaban si Romualdez. Ito ay isang bagay na dapat sagutin ng Kumilik chairman na si Garcia. Bukas ano nang mangyayari? Ang lahat ng siguro ng mga taong tiwali nagre-ready na. Kung sakaling bukas ito ay mangyayari, ay isang maging people power na ito, bukas wala na talagang Marcos sa Malacanang. Wala na. So ibig sabihin maging presidente na si Inday Sara. So maging presidente si Inday Sara, may pagbabago na sa patakaran ng Malacanang, pamamalakad ng Malacanang. Ngayon, anong mangyari ngayon sa Malacanang kung si Inday Sara na? So maraming pagbabago. Kailangan ibalik talaga ang budget ng DepEd. Kailangan ibalik talaga ang budget ng PhilHealth. Binawasan, walang zero budget ang PhilHealth, tapos kinuha pa ang savings ng PhilHealth. Tapos sasabihin ngayon ng tagdumala, nagtagapangastiwa ng PhilHealth na mayroon silang savings. Kalukuhan. Hindi nyo nga ibinigay sa PhilHealth ang tamang budget sa mga tao na membro ng PhilHealth. Ilang lang subsidy ninyo? 30,000 sa major operation. Dapat ibigay ninyo 300,000 major operation para hindi magka-utang-utang yung ang tao. Lumabas siya ng ospital na walang utang.
Pero tingnan mo, pinili lang ninyo. 30,000 lang ang pinakataas. Yun ba? PhilHealth? Meron namang budget ang PhilHealth. Merong pera. Bakit kinuha? Pero yung mga member nila, nagkautang-utang pa rin kapag magpa-hospitalization. Mayroon pa rin utang. Bakit ganyan? Bakit ganyan, PhilHealth? Ito ba ay tama? Ngayon, bukas, magsanib pero siya ang QGC at ang INC. Davao, Manila, Cebu. Napakarami. Anong mangyayari bukas? Ito ang ating titingnan. Titingnan natin bukas kung ano na talaga ang kalagayan. Titingnan natin bukas kung ano ang mangyayari. Baka may pagbabago na. Baka ang mga buaya sa Malacanang at ang bangag sa Malacanang ay umalis na. Ready na daw. Yung ibang mga congressman, mayroon ng mga ticket para sa ibang bansa. Doon naman nirahan kasi nakabili na ng bahay. Nakabili na. Malaki ang kulimbat nila. Tingnan mo, AIX o ang akap. Bilyon-bilyon. Bawat hearing, pera. Ilang hearing yon? Sabi pa nila, kapag umiyak ka lang ng may 21 million ka na. Kung isang congressman, kung umiyak ka lang ng 20 kay Tamba, sambahin mo lang si Tamba, may 21 million ka na. Kalain mo? Sampir yan sa taong bayan. Bakit nangyari yan? Kasi hindi si Bongbong Marcos ang nagpatakbo sa Malacanang. Maraming nagpatakbo, maraming utok, maraming nagmamarunong sa Malacanang. Kaya tingnan mo, ang nangyari sa ating bansa. Ito ba ay kulilat tayo, mga kabayan, sa education? Kulilat tayo. Wala, kasi binawasan ang budget. Dapat nga bigyan ito ng malaking budget ang education. Health, bigyan ito ng malaking budget. Kasi ito ang karapat-dapat nating mga Pilipino. Ngayon, bukas, aabangan natin mga kababayan, aabangan natin bukas kung ano talaga ang mangyayari. Hanggang dito na lang mga kabayan. God is good all the time, God is good. Pitsignor kaninyong tanan mga kababayan. Pitsignor na, Cebu City. Maraming salamat po.